Nagkakagulo ngayon mga kapatid ang mga tao sa social media, lalong-lalo na rito sa Pilipinas dahil mga tol sa mga nagpapakalat ng mga babala na dahil nga daw nagkakaroon ng digmaan ngayon sa Middle East at nagbabala ang Iran, napupuntiryahin nila lahat ng mga militar ng Amerika sa buong mundo. Aba, kinakabahan mga kapatid ang ilan sa ating mga kababayang Pilipino dahil baka daw patamaan ng Iran ang Pilipinas. Well, pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako nga pala si Shobal D at welcome ulit dito sa ating News React PH. So pag-usapan natin mga kapatid ang mga kumakalat na mga pananakot sa social media. Tulad na lamang nitong ating nasa screen ngayon, ito'y post mula kay Jay Sonsa. Mga tol, sabi rito, Lord, iadya mo po kami sa lahat ng masama. Siyam ang EDCA sites o military base ng USA sa Pilipinas. Sabing ganon mga tol ha, siyam daw ang military base ng Amerika sa Pilipinas. Isa-isa na pong binobomba ng Iran ang lahat ng US bases sa iba't ibang panig ng mundo. Kung kayo po ay nakatira sa mga lugar na ito, ang amin pong payo, sabing ganon, iba yung pagdarasal, pag-iingat at gumawa po kayo ng hakbang para sa inyong kaligtasan. So kung ganito talaga ang mababasa mo mga tol, diba? At ikaw ay walang kamuwang-muwang at tinatamad kang mag-research, talagang kakabahan ka, baka mag-impake ka na at baka ikaw ay mag-alsa balutan na mga tol, palayo ng mga EDCA sites. Ngayon, pag-usapan muna natin. Bago natin pag-usapan mga tol kung aabot ba ang missile ng Iran dito sa Pilipinas, pag-usapan muna natin, ang EDCA sites ba mga tol ay military base ng Amerika? Mga kapatid, no? Ayon sa isang post ng National Security Council, ito pakita ko sa inyo. Sabi ng National Security Council, no US military bases in the Philippines. Wala pong US military bases dito sa Pilipinas. Ang EDCA sites po ay military base yan o under control yan ng AFP o Armed Forces of the Philippines. Merong military base sa Korea, sa Japan at sa iba pang mga bansa mga tol. Pero dito sa Pilipinas wala. Kailan pa? Mula pa nung 1991 nung nilisan na mga kapatid ng hukbo ang sandatahan ng Amerikano ang mga base militar nila rito tulad ng Clark. So matagal na mga kapatid wala rito. Ngayon, ang mga EDCA sites daw kasi pinapakalat lalong-lalo na ng mga pro-China at ng mga DDS. Mawalang galang na po sa inyo, hindi kayo nakakatulong bagkos nakakapagdulot pa kayo ng pagkakagulo dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung inyong mga followers, yung inyong mga tagasunod, hindi na sila nagse-search kung ano ang totoo Basta kung ano yung sinabi ng kanilang mga pina-follow, ng kanilang mga sinusundan para sa kanila, yun na yung totoo. Ngayon, meron pang mga nagko-comment. Hindi naman Iran ang bobomba sa Pilipinas, China. Ang lapit-lapit ng China. Unang-unang tanong, bakit tayo bobombahin ng China? Hindi nga sila nakikisali dun sa awayan sa Iran at saka sa US-Israel mga tol. Ang panawagan nga ng China, sana itigil na daw ang gulo. Diba? At saka isa pa, ang China hindi uunlad ng ganyan yan kung hindi sila nag-iisip. Ano yun? Bara-bara na lang sila, bigla na lang nila bobombay ng Pilipinas nang walang dahilan. Imagine that mga tol. Yung Taiwan nga hindi nila masakop-sakop pa ngayon dahil pinag-iisipan nila ng maigi kung paano makukuha ang Taiwan nang hindi na masyadong o kung hanggat maaari nga hindi na dumaan pa sa gere. Tapos biglang iisipin nyo, bobombahin ng China ang Pilipinas, my goodness. Okay, so malinaw na mga tol. Walang military base ng Amerika dito sa Pilipinas. Tandaan nyo po yan. Ngayon, ayon sa ibang mga post mga tol, ito ang Iran's ballistic and cruise missile. Yan o. Iran possesses the largest, lakihan natin, and most diverse missile arsenal in the Middle East with thousands of ballistic and cruise missiles, some capable of striking as far as Israel and Southeast Europe.
Iran has invested significantly to improve these weapons' precision and lethality. Such development have made Iran's missiles forces a potent tool for Iranian power projection and a credible threat to US and partner military forces in the region. Sa region lang na yon mga tol. No? Iran is also an active proliferator supplying missiles and rockets to partner and proxy groups in Iraq, Lebanon, the Palestinian terrorists, Syria, and Yemen. So etong nakikita ninyo mga kapatid, etong guhit na yan, etong bilog na to, yan. Yan, etong bilog na to, yan. Eto lang yung range na kayang abutin ng missile ng Iran. Up to 2,000 kilometer. Yun na yung pinaka kaya nilang abutin. Napakalayo mga kapatid ng ating bansang Pilipinas dito. Dito Pilipinas oh. Yan, dyan ang Pilipinas mga kapatid. So hindi na nila abot. Hindi na po nila kayang abutin. Okay? So ngayon, kung paniwalaan natin yung mga nagpapakalat ng takot, ng kaguluhan dito sa Pilipinas na talagang wala naman ding maitutulong mga kapatid kundi pagkakagulo-gulo lang din o para i-justify nila yung mga EDCA sites dito ay gusto nilang alisin mga tol. Kung sakasakaling magpapalipad ng missile itong Iran, dadaanan muna nila itong mga bansang nandirito. Yan, nakikita ba ninyo mga kapatid? Dadaanan muna nila yung mga bansang nandirito. Itong bansang to, India. So sa India pa lang mga tol, sasalagin na yan dahil hindi naman papayag ang India na dadaan dyan yung missile ng Iran. Diba? O, may mga dadaanan pa rito, Vietnam, ano pa ba mga daraanan dito? Marami dadaanan bago umabot dito sa napakalayong lugar na to. Kaya nga tayo tinawag na Far East o malayong silangan kasi talagang napakalayo natin sa kanila. Ngayon, may nabasa pa akong comment. Meron daw mga barkong pandigma ang Iran. Biruin mo mga tol. Talagang gusto nilang ipilit. O may mga barkong pandigma daw ang Iran na pwedeng maglakbay papunta sa atin. Tingnan nyo ba to kung gaano karaming mga bansa ang nakaharang dyan? O, yan o, kung gaano karaming mga bansa ang nakaharang dyan mula rito, maglalakbay sila papunta rito para lang punteriyahin ng Pilipinas. Sa anong dahilan? Wala namang American base dito. Diba? At isa pa, bago sila makalayo, mga kapatid, marami ring mga warship ng Amerika ang nakaabang na sa karagatan na pwedeng magpalubog din sa kanila doon. At saka bakit nila iiwan yung bansa nilang binobomba ng Israel at saka ng Amerika para lang pumunta ng Pilipinas? My goodness. Kumbaga common sense na lang ang kailangan mga tol, hindi na natin kailangan pang pagtalunan yan common sense na lang Diba? Common sense na lang Itong mga fear-mongering people dito sa Pilipinas, talagang pinipilit nila mga kapatid na bigyan ng takot ang mga Pilipino para, ewan ko ba, kung anong dahilan nila o kung ano yung motibo nila. Bagamat malayo sa atin ang Iran mga tol, mararamdaman natin yung gera dyan sa ibang paraan. Sa pagtaas siguro ng presyo ng krudo, presyo ng gasolina, presyo ng mga bilihin, doon natin mararamdaman pero napakalayong maramdaman natin yung kung ano yung nararamdaman ng mga nandirito sa Middle East. Diba? Manonood lang tayo talaga. Hindi tayo kailangan matakot na porket pa yung mga EDCA sites dito baka bombahin tayo ng Iran. My goodness mga tol, matuto tayo mag-isip-isip. Diba? O eto, panoorin natin o pakinggan natin ang isang profesor na magsasalita mga kapatid tungkol na rin dito sa issue na to. Oo. Professor, isa po sa mga pinapangambahan ngayon ng publiko at ng ilang mga babatas, yung mga EDCA sites na nandito sa Pilipinas. Dahil ito nga ho ay nasa ilalim ng bilateral agreement ng Philippines at Amerika. Ano ho ang basa po ninyo dito? Sir, totoo ba? Tama ba yung mga spekulasyon na pwede itong maging target at maging dahilan ng spillover ng gulo dito sa bansa? Pero linawin ko muna. Target ho ba ng Iran? Hindi po. Hindi ho. Wala. Kasi yung missiles ng Iran, unang-una, ang range lang yan, hindi pa lalampas ho ng 1,500. At ilan lang ho, yung kumbaga depleted na, slowly na di-deplete na ho yung missiles ng Iran. So, I don't think that presents a clear and present danger po. So, I think it's a matter of, I have to be very honest, no? Opo. It's naive on their part to immediately look at the EDCA sites, given the fact that they won't be affected by the current
conflict that's happening in the Middle East for the simple reason po ng geography. Very naive. mga walang kamuwang-muwang. Di po ba? Alam ho kaya nila yung mapa ng mundo at mabibilang ho nila na gaano ho kalayo ang Iran mula ho dito sa Pilipinas po. So ayun lang ho yung sagot ko po dyan. Prof. C. Common Jesse, no? sense lang po pa. Knowledge lang ho ng basic geography ho. Knowledge lang ng basic geography, mga kapatid. 'Di ba? Imagine nyo to Napakaraming US bases na nakapalibot mismo sa Iran. So, dun pa lang mga kapatid, ay talagang kailangan pagtuunan na ng Iran para punteryahin yung mga yon. Pero syempre, hindi naman unli amo yan. Hindi naman unlimited yan. Sabi nga ganon ni Professor Renato De Castro, nauubos, nagdi-deplete din yung supply. Ang pinakamalayong kayang marating ng missile ng Iran is nasa 2,000 kilometers lang. Yun yung pinaka. Sabi niya nga, 1,500 lang ang layo ng Pilipinas, mga tol, mula rito sa Iran, almost nasa 7,000 plus kilometer. At saka unang-una, anong atraso natin sa Iran para punteryahin nila napakalayong lugar? Siyempre, uunahin muna nila yung mga nandoon lang sa malapit. Pag nagpapakawala nga sila dun sa mga malapit, yung iba na i-intercept pa Tapos magpapalakbay sila ng sobrang layo na dadaan pa sa napakaraming bansa bago umabot dito. Common sense lang talaga. 'Di ba? Basic geography, sabing ganon, basic map. Actually, wala naman talagang dapat kung ang mga siguro kaya talaga nasa third world country ang Pilipinas dahil ang daming Pilipinong ganito, no? Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.